Okay, good day po sa ating lahat. Muli, nandito tayo sa maliit na taniman natin para mag-exercise, magtrabaho ng kaunti at the same time mag-relax. Magbigay tayo ng kaunting komentaryo ukol dito sa hindi mamamatay-matay na issue tungkol sa confidential at saka intelligence funds. Sa ilang weeks na ilang months na rin yatang topic yan. Ngunit nagiging interesting yung issue. Kasi ayon sa ulat, inalis na yung confidential funds ng ating Vice President at saka the office o yung kanyang opisina sa Department of Education. Kaya nag-create yan ng maraming issue rin ang lumabas. Na ang mga issue ay halimbawa, ang mga iba't ibang opisina pala o iba't ibang ay bilyon-bilyon ang confidential funds. Okay? O kaya mas malaki pa yung confidential funds. Halimbawa, yung si Speaker Romualdez na ibunyag na napakalaki rin yung kanyang confidential funds. Pagkatapos itong si Subiri, ang ating president, napakalaki ng confidential funds. Okay? So, ganon. Kaya humihirit itong kampo ng mga Duterte. In fact, several days ago, talaga pati si Digong ay nagsasalita na in defense of his daughter, ang Vice President. Okay? So, yan. Ngayon, simple lang, going back to basic. Para sana mawala na yung issue, no? Lahat ng mga confidential funds ng mga civilian na department, pati yung even sana the president, ibibigay na yan sa armed forces sana. Okay? Para yan ay magamit nila. So, yung nangyari sa Israel, para may connection diyan, Yan. Ayon sa mga analysis ng ilang mga journalists, mga whatever, mga writers and so on, Okay. Nagkaroon ng failure ang intelligence ang intelligence ng Israel o yung intelligence ng IDF, Israel Defense Force. Kaya 'yon, nakapasok yung mga Palestino at tignan ninyo ang nangyari, napakaraming namatay. So kaya sana ang lahat ng mga intelligence funds ay nakalagay sa military. Imagine bilyon ang halimbawa bilyon ang intelligence pa ng presidente, ngunit ang Philippine Coast Guard ay 1 lang, 10 million. So napakalaking yung talagang makikita mo yung mali yung set up, okay, ng resources ng ating government. So, ganoon na lang, lahat ng mga civilian department aalisan ng intelligence fund, including the office of the president. Pagkatapos ibigay yan sa mga armed forces. Then sila yung gagawa ng mga intelligence network, intelligence operation. Pagkatapos i-relay na lang yung info sa nasabing office. Kasi yung nangyayari na ganitong sit-up, parang nagpapakita na halimbawa ang president ay walang tiwala sa armed forces. Okay, ang Speaker of the House ay
walang tiwala din sa mga armed forces, yung mga intelligence operation ng armed forces, sa NBI and so. Kaya simple para maalis yung kwan. So lahat na alisin. So maganda naman dahil na booking na lahat pala ay talagang parang lahat pala ay addict sa intelligence funds. Kasi nga ang pinakamaganda diyan nga para sa kanila ay imagine hindi mo i-liquidate yung pera. So kahit saan mo gastusin. Siguro kahit na mag-beer house ka ng isang buwan, walang na yun ang gagamitin mo, walang problema. Okay, kung makuan na lang, oy, may tinitiktikan kaming mga drug lord, ganun na lang ang rason, so ayos na. Kaya yan ang pan natin, masasabi natin tungkol dito sa intelligence funds para mawala na yung issue na yan. Okay? So, salamat. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.